Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman Saldico. Yun, tama. Oo Sabay nga. pala may-ari niyan? Oo, dati dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. oo, hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Ito ang Wow Trending. Matapos na lumabas ang balita na ang mga miyembro daw ng Philippine Military Academy ay gustong i-expel si dating Senador Antonio Trillanes, kahapon merong natuklasan ang kampo ni Congressman Rodante Marcoleta na noong October 26 daw sa Midas Hotel na pagmamay-ari ni Congressman Zaldico, na nasa kalagitnaan daw ng 10 p.m. to 12 midnight, ay merong nakakita kay dating Senador Antonio Trillanes na nile-lecture daw si Colonel Garma. At noong October 27 naman, meron pang isang tinuturuan si Trililing. Pero hindi binanggit ng kampo ni Congressman Rodante Marcoleta kung sino. Pero ang nakapagtataka daw niya kung noong October 26 nangyari na tinuruan ni dating Senador Antonio Trillanes si Colonel Garma, meron daw malaking problema na kakaharapin ang Congress. Dahil matandaan na noong September 12, 2024 na contempt daw itong si Garma sa Quadcom. Ibig sabihin na bakit hinayaan o pinayagan ito ng Quadcom na makalabas, na ayon pa nga nila ay hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Dahil matapos pala na humarap si former President Rodrigo Roa Duterte sa Senado na pag-alaman na pumunta pala ang ICC sa Pilipinas, pero hindi ito binalita ng mga bias na media. At ayon pa nga sa kolom na isinulat ni Rigoberto Tiglao, a secret ICC team o British national was in Manila, staying in luxury hotels and even visiting Speaker Romualdez residence to observe hearing in the Senate and the House hearing. Kaya sa pagharap ni Tatay Digong sa Quadcom, ito ang palaging bukang bibig ng mga congressman. Mr. President, willing ka bang makipag-cooperate sa investigasyon ng ICC? Iisa lang ang kanilang script. Sana mangyari nga, ano ha? Sana, hindi ko lang alam. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang ha, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom, Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Saldico. Saldico. Yun, tama. Oo nga. Sabay pala may-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila, Kong Albit. Ngayon ay... Partner niya dati dating Senador Manny Pacquiao. Ganun ho ba? At saka yung aking classmate sa Harvard, si Mayor Albi Benitez. Oo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Saldi na ng tama, Congressman Saldico, na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa yung mga unang hearing, di ba? mga chairman's office. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo. Ayun Opo. Nasa Guam ako nun Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko.
Ano kaya nakain? Ang una kong naisip, ano kaya ang nakain nila? Ay, tama kayo. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang Nakain. makain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun nga, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, naku yan katang isip nyo lang yan, di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Oho. Kaya lang nung... Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Oh, anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. Kasi dun sa mukhang- una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit i-deny niyan noon yan, Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo CCTV? meron kami May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang mga... may connection pala kayo, May no? intelligence tayo eh. Oh, so, base sa CCTV, Oho. ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Oo. Ganito, ganyan, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikwento ninyo Na, para... di umano'y pinupulong ni Ano di umano? Nakita na nga eh. Anong ginagawa niya? At nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh, sensitibo. Baka mapahamak yung ating Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Oho. Kasi personal napilitan siyang pumunta. Oho. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya, ICC pala niya. Yun nga. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Oo, may Ito connection. bago. Ito naman. Ayan, pasabog mo ngayon. Oho. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Oho. Yun ang- Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro Kong, nagsabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Na isang Hindi, huwag natin witness. sabihin na nag-hallucinate yung Oho. Ako po. Ako Kayo sabi- lang ang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Ay, baka nga po, yun Kaya nagbalita baka sa atin tama ng impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Oho. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng Magkasunod alas 10. na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang Parehong oras, gano'n? mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras kong. Siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang masama yan. Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang ilang malimit vlogger na sa atin mga vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Oo. Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi naman umattend doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome doon. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam Hindi, sa noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26, 27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yun. Di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan sa niyo doon muna sana. kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at kung merong nag-confirm na mapunta siya ron, Oo. so pinayagan siya.
Paano siya mangyayari yun? Nasa mula- pag-iingat ka Oo nga, no? ng House of Representatives, pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Maidas nasa Pasay kong eh. Oo. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Oo. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Oo. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Oo. Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Trillanes yan? So Napakasama. May masama palang Sapagkat- implikasyon yun, Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Oho. Hindi siya parte ng Quadcom. Oh. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. Oho. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit ka mo? Oo. Balikan natin Sinabi yung usap niya, yan. Duterte ka niya, di ba? Oo. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Ay, medyo offending Medyo talaga. magdaramdam Opo, ka oo. naman. Hindi, dating Pangulo po ito eh. Ayun. Oo. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Duterte, sabi niya rin. Oo. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro ko, ngayon yung tawagin presidente. Hindi, siya medyo na ano ko pa rin, ganun ba? yung dalawang nakita ko na diretso. Oho. Mr. Chair, dito po sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Oo. Mundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Oo. Kailangan ilitaw natin. Oo, yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba Oo. ang ipinakitang nilang mga katangian? Nako. Dalawa pala ang ating Oo. inano. Yun hong, sabi niyo, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Sige. Pikon muna. Oh. Yung dating senadora, Ah. hindi ba sinabi ni Oho. dating Pangulong Duterte? Hindi ko... Hindi ko Kilala kilala eh. Ayun nga, oh. Hindi ba? Tapos, talagang obvious na napikon eh. Oo. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya ipakukulong kita. Oho. De Lima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Medialdea, tanungin po niyan dyan. Oho. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona Oo. ni Pangulong Duterte, sabi niya. Siya ang naging Puminto paksa. pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun, oo. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Oo. Bakit pinangangalantakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo, siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng herdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Oo. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yan kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Aha. Pagka pikon talo, di ba? Ay, opo. Oo. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo ho yan. Kung ako halimbawa, kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang Ay, tirada mo. tama. Yeah. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Reyna na. Kailangan kilalanin mo ako. Ipinipilit niya na, akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti nga hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip niyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipiko nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka man niya? Affected niya eh, no? Affected ka? Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Ay, Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Oo. Yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Oho. Di ba tayo minsan? Opo.
Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Aha. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Opo, oo. Naalala nyo eh. Oho. Yung isa si Congressman Atrasado. Oo, nung nagtanong kayo doon, Yung isa yung artista. Oo nga, oo. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila Kilala ko kung po eh. sila, oo. Naalala mo yun? Yes po, oo. Nelson. Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan, eh. Sabi ko ganoon, oo. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Oho. Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati, nung hindi pa nag-quadcom eh. Magalang yung dalawa, kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Opo, oo. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun, hindi na, are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Oo. Magalang yun, mga kaibigan ko yun eh. Yung isa, kapitbahay ko nga na gano'n eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Oo. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki Umaktong na pinagbago pareho nila. abogado. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Yun nga. Oo. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Opo. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ang loob mo? Oo. Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Oho. Ayan. Yun. Atin, magalang, bastos, Pikon? pikon, High blood, yung isa. pang-apat, high blood. Go. Mainitin ulo. Ayan. No. O yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Oo. Walang tatalo. Pero alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako nasipayo eh. Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Nagpo-point of order na lang siya eh. Puro point of order. Ito yung problema natin. Opo. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules Aha. na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. Oo. So, pinipilit niya yun. Hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order kong tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule Oho. has been What is your point of violated. order? Opo. What is the point of order? Oho. Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama. Ano yun? Wala naman pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. O kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante. Oho. Pinangaralan niya si Pangulo. Aba? Oho. Pangulo, kanya, kami po yung nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Opo. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Yan. Alam opo. na natin yan. Huwag na Opo, natin oo. PI, sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n eh. Oho. Nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung PI, hindi isang bulgar na, isang pangkaraniwang remark na ginagamit. Oho. Kasi may nagdemanda eh. Ano naging issue ba sa korte yan? Nag-issue sa Korte. Dinimanda ng Oho. ano yung termino natin? Ng kawalan ng paggalang. Kasi Opo. inano siya. Ano? Oho. Slander by the o whatever.
Ang ruling ng court, hindi ano yan, common ano lang yan eh. Ayun, ganun ba? Oho. Kasi kung papansinin mo, yung PI, Opo. pansinin mo, sa bawat ginagamit na pananalita ni Pangulong Duterte na PI, wala siyang mo. Ibig sabihin, wala siyang inaano na isang Hindi siya tao. pinapartikular sa isang tao. Wala. Oho. Basta niya, PI. Sabi niya lang. Oho. Iba yung sinabi mong PI mo. Direkta sa'yo. Oho. Pansinin mo lahat ang sinasabi niya. Wala. Kaya makikita mo, kabisado niya yung batas eh. Opo. Kabisado niya yung batas. Oho. So, dito lilitaw ngayon lahat. Ito nga, nagpipilit siya, na pinipilit niya na mabuti hindi siya pinangaralan. Oho. Hindi lang kumikibo yung dating presidente. Pwede nating sabihin sa kanya, pwede nating i-text sa kanya, basahin mo itong desisyon ng Korte Suprema, dalawang jurisprudence. Yung PI ay isang pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit. Hindi vulgar. Ayun pala, no? Kaya pala sa Senado, hindi siya pinigil kasi sabi niya, parang, sabi ang ruling... Una, wala siyang sinabing mo. Oho. Di ba? Oho. Statement I-analyze mo lahat ng mga pinagsasabi niya. Wala Statement of yung facts mo. daw po yun eh, sabi niya. Oo. Kumbaga, yun ang nasabi niya that time, actual, nung nababanggit niya salita na yun. Oh, yun. Ayun. Oho. Tapos na ba tayo? Hindi ho, meron pa. Uuwi na ako eh. Martes pa lang eh. Nagkamali ako. Kala ko Biyernes eh. Oho. May meeting pa ako eh. Meron palang, so yun ang apat na katangian ko nga na dapat ay ma-analyze din ng Kaya ating mga natin kabayan. ine-expose, tinutulungan natin ang ating mga mamamayan Opo. para makita nila, pati katangian na kanilang ipinakita, yung kanilang decorum, yung kanilang composure, dapat sa liwanag po, sa liwanag ng mga pangyayari, salaminin po ninyo kung sino-sino sila. Oho. Oho. Naku, oo nga, no? Makakatulong yun para mag-analyze ang ating mga kababayan. Merong galing-galingan pa ron, di ba? Ayun. Yung masyadong masalita. Oho. Sa English, tawagin yun, smart alec. Smart Alec. Tagalog mo ay smart alec. Galing-galingan. hindi ko alam kung ano eh. Alam naman ako, konti lang alam ko sa Tagalog din. Opo. Kapampangan ako eh. Opo. Sa Kapampangan, ano bang tawag doon? Smart alec. Tagalog mo nga. Naku, ngayon ko lang narinig ko yan. Ayan, ang hirap naman sa inyo. Sabi ko sa inyo, maghanda kayo eh. Smart Alec. Yung masyado siyang Nagdudulong-dulungan ng, mapaggamit ng... Tama naman yung mga salita. Kaya lang, halimbawa, pwede mo naman sabihin sa pamagitan ng isang salita lang. Gagamitin mo pa 5 hanggang 8 salita. Mapalabok masyado mananalita. Yung Mabulaklak na pananalita. Siguro smart alec, bulaklakin. Alam mo? Pwede na ba yun, Nelson? Pwede. Pwede, oo. Hindi ba? Nga, no. So, pagka... With all due respect, I wish to manifest, Mr. Chair, that on the basis, mga ganon, ha? Yan ang mga smart alec. Ayun. Meron namang, ayun nga, dahil hindi naman niya talaga, corroborate na ng corroborate. Wala namang word na corroborate. Affidavit ka niya. Wala namang affidavit. Ito yung kinakailangang ma-expose eh. Opo. Pagkatapos ito, ang susuri, ito ang mag-iimbestiga sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Salaminin mo ngayon. Kaya pala ang daming nagsasabi ngayon, Kong, at makalipas ang ilang mga araw, nag-a-analyze, mukhang napaglaruan talaga ng dating Pangulong Rodrigo Meron pang Duterte. U-tering, di ba? Ano yung U-turning? Atering dapat yun. Dahil nga sa kanilang Ala ko, dapat sana, kasi lalo na kung wikang banyaga, Opo. isip-isipin ulit-ulitin mo, U-tering ka niya. So, medyo walang, siguro utter. Utter. O kung gagamitin mong intransitive linking verb, halimbawa, uttering. Pero sasabihin, U-tering. Parang huminate na naman. Opo. Ano kasi, avoid na dito. Huwag bawal umihi dito kaya.
Ay, nako. Yung kawalan ng due process, yung palagi natin sinasabi. Yun nga. Baka sabihin nila due process na kayo na ano ba ibig sabihin ng due process? Bakit kinakailangang itanghal natin yun, Nelson? Bakit nga po? Oo, hearing lang naman yan. Hindi naman korte ko. Aba, hindi. Ang due process ay nasa sentro ng ating body of laws yan Kahit sa hearing ng Congress? Oo, kahit saan. Kahit po in Wala aid ding of due legislation process. ko, mga Ba ganyan. yun? O bakit hindi mo tingnan sa avatar mo? Maski na si Daniel Webster, meron siyang sinasabi kung ano yung due process. Ganun ba? Daniel Webster, kamo, definition of due process. Daniel. Yan ang Process of simula. law. Webster. Oo. Due process. Oo, tingnan mo. Definition. Talaga naman. Kasi ang alam natin pero, Sayang yung makina mo, hindi mo kinaya. pero bago mo alamin yan, Nelson, meron lang tayong ilang mga mahaligang pala. Baka hindi na nga kami kumikita kung mag-aabono pa kami rito. Teka muna, wala pa tayong ano. Wala na Vox daw. Populi. Vox Wala Populi. muna. Wala muna tayong Vox Populi, Kong. Baka magalit ang mga Hindi po. followers. Mas sabi niya, mas gusto ho namin mag-discuss si Kong kaysa tayo ay mag-Vox Populi pa. Walang nakasulat dyan. Wala po. Kwento mo lang yan. Ito muna. Maganda yung ano. Ay, Baka yan. maputol ha? Nakuha Sige, mo sige. na. Yes. Yan ang Mabilis tayo. sinasabi ko sa inyo Mabilis tayo. Oo. Daniel Webster, a prominent American statesman and lawyer, defined due process as a law that hears before it condemns. Teka muna, bulitin mo. Hears The law. the law that hears before it condemns. Tagalog, Jen. Hears. Here's. Ano ba yung here's? Batas na dumidinig. Ayun. Didinggin mo muna yung panig niya. Kala ko, Before it condemns. kala ko HER, here. Ano yung condemn? Bago mo siya libakin. Bago mo siya... Kondenahin. Bago mo siya Kondenahin. Bago mo siya hatulan. kondinahin. Pakinggan mo muna siya. Tuloy. Which proceeds on inquiry and renders judgment only after trial. Yun. Which proceeds on inquiry And renders and renders judgment judgment only after trial. Yan ang due process. Makalipas ang pagdinig. Pakikinggan mo. At pagkatapos merong inquiry, sapagkat merong isang trial. Yan ang due process. Pagbibigyan mo. Nakapagsalita ba ang Pangulong Duterte? No, puro tanong lang. Ito may sinasabi, Ong versus Senate. GR number 257401. Dalawa ito At saka GR number 257916. March 28, 2023. Dito, ang Supreme Court and Bank ruled that the Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders against primarily resource persons, Ong and Yang, stating that while the Senate has the power to conduct legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Nakita mo? Napaka-importante nun. Kailangan mong i-observe yung constitutional right to due process. Ayan, sinabi na natin ng mga jurisprudence. Ito pa. The court, however, stressed that Congress's power of legislative investigation is subject to three limitations. The inquiry must be in aid of legislation. Yung number one. Number one. Tatlong limitasyon. Number one, po. Number two, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Okay. So meron talagang published rules. Number three, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. So dapat igagalang ang karapatan ng lahat ng iniimbitahan, ano? Unang-una, in aid of legislation. Opo. Sa makatwid, pagka hindi na in aid of legislation, labas na. Labas na. Sabi niya, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Meron kaming published rules of procedure Merong rules of procedure in aid of legislation. Meron kami nun. At nakalagay doon, the rights of persons appearing before any committee must be respected. Napakarami ng constitutional rights ng mga tao na kinakailangan mong igalang. Pag hindi mo pinagbigyan, hindi, right to, yes or no? Yung mga ganun
Oo. Kaya pala tama yung nabagit natin noong nakaraan kung inquisition nga pala talaga ito. Kaya nga yung pangatlo, the rights of persons appearing in or affected by inquiries shall be respected. Inulit sa number 3. Oo. Oh. So talagang dapat ginagalang yung karapatan. Talaga. Oh, meron pa due process. Sinabi pa. The same jurisprudence. The court further stress that Opo. the assailed legislative inquiry seeks to aid legislation. Oo. Binigyang diin no, ng korte. Oo. The court further stressed that the assailed legislative, kasi may nagdemanda eh. Opo, oho. The assailed legislative inquiry seeks to aid legislation, not conduct a trial or make an adjudication. Ayun. Hindi para ikaw ay magpakadalubhasa na parang trial court. Oh, thus, the legislative inquiry cannot result in legally binding deprivation of person's life, liberty of property. Punishment of legislative contempt, albeit sui generis, in character, must similarly observe the minimum requirements of due process. Ayun. Must similarly observe the minimum requirement of due process. talagang- Ano yung minimum requirement? Opo. It is the law that hears before it condemns. Oho. That it proceeds from inquiry Pakikinggan pala talaga muna ko. No? and will only Renders judgment only trial. after trial. Oho. Ito yung pinipilit natin gawin nila na hindi nila ginagawa. Kaya pala lagi binabanggit due process of law, pero kasi pag hindi nyo nasunod yung due process of law, kahit pa makita mo para may kasalanan, technically napapawalang sala di ba? Ang isang akusado. Wala. Oo. Oo. Ang pinakamabigat dito, yung binanggit na natin, kailangan ulit-ulitin natin. Baka Opo. sakali, magising sa katotohanan ang mga miyembro ng Quadcom. Okay. Ito yung sinasabi nating Bengson versus Senate. GR number 89914, November 20, 1991. Ulitin Opo. natin. Nabasa na nakaraan yan. Opo. Oo, pero kinakailangan ulit-ulitin Opo, opo. para ganun ma-internalize. Ano? It appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee, kasi dinimanda yung committee. Opo. Ito yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung Bengson case, opo. Oo, sabi niya, it appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Ayun, hindi talaga sa layunin gumawa ng batas. Because Opo. it is not related to the purpose within the jurisdiction of Congress. Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President, dating Presidente Cory Aquino, Oho. had violated Section 5, Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices. So, sabi ng Korte Suprema, yung kinontemplate nyo na pag-iimbestiga or inquiry ay hindi talagang in aid of legislation. Sapagat wala siyang relasyon doon sa purpose na merong jurisdiction ng Congress. Kasi ang layunin pala ninyo ay para lang malaman kung yung mga kamag-anak ng dating Pangulo ay nakalabag ng isang batas. So, halimbawa itong kay Duterte. Dating Pangulong Pangulong Duterte. Duterte, opo. Para siyang nililitis Alam mo, tinawag siya doon. Kung titingnan mo yung sulat you are invited to shed light Oho. As a into resource several person. matters or issues taken up by this committee. Resource person. Opo. In aid of legislation. Pero tingnan mo nung pinaupo siya ron. Paglilitis, anong nangyari? Para siyang akusado. Oho. Parang akusado. O ngayon, ang sinasabi ba ron ay in aid of legislation? Hindi Tinatanong siyang pilit kung ano at kung saan at nasaan ang mga kailangang mapatunayan ng ang daming mga nilabag na batas sa pamamagitan ng kanyang pagsusulong ng kanyang war on drugs. Oho. Sa mga tweet, ang sinusuri nila ay yung maaring kinasangkutan niya ng paglabag ng maraming batas, kung hindi man human rights pa, sang-ayon doon sa kanyang plataforma na usigin ang mga ang problema natin sa droga. Opo. Sa mga tweet, hindi in aid of legislation, kagaya rin ito. Ang main purpose nila ay pag-uusig, pagsisiyasat kung merong mga nalabag na batas. Oho. At kung sino-sino ang tinamaan ng batas na ito at kinakailangang managot
ang dating Pangulong Duterte. So paglilitis po yun, hindi po in aid of legislation. Paglilitis ito, Paglilitis eh. sa korte. Ang Kung nangyari. dito sa Bengson, nabanggit ka agad, isang batas lang ang pinag-uusapan. Yung Republic Act 3019, anti graft and corrupt practices. Ito, napakaraming ang ginagamit na nila yung crime against humanity lahat. Ayan, oo. At ang matindi pa kung pinapaamin eh. Di ba pinapaamin sa krimen eh. Pinipilit, Oo. pinipilit pa aminin sang-ayon doon sa mga nakuha nilang mga pahayag kung kani-kaninong tao na hindi binalidate, na hindi inauthenticate. Nako. O, hindi nga in aid of legislation. O, paano sabi ng Bengson? Hindi mo dapat Pwede. gawin yan. Hindi pala pwede yan. Hindi dapat gawin yan. Oh.